Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang na ginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya. Mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran, sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noah sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may 2 lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, bakit po ba marami sa atin, kung hindi man tayong lahat, ay medyo natatakot o kinakabahan kapag ang pinag-uusapan ay ang pagdating ng Panginoon? Dahil ba tayo ay hindi handa na humarap sa Kanya? Dahil ba tayo ay napakaraming kinahuhumalingan sa mundong ito? Tao, bagay o kalagayan sa buhay
na hindi natin kayang bitawan upang higit na pahalagahan at unahin ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, nililinaw na darating ang Panginoon at darating siya sa isang sandali o pagkakataon o pamamaraan na walang sino man sa atin ang nakakaalam. Katulad ng pagdating ng baha noong panahon ni Noe, sila ay nagsisikain, napaka-ordinaryong buhay, hanggang isang araw ay umulan, at yun na pala ang dahilan kung bakit pinagawa ng Diyos si Noe ng isang malaking bangka. Katulad din ng panahon ni Lot, no? Sila ay nabubuhay ng regular hanggang sa umalis si na Lot at umulan ng asupre at apoy sa kanilang lugar. Kaya nga ang tagubili ng ebanghelyo, no, kapag dumating ang oras ng Panginoon, no, wala nang bababa pa mula sa bubong, wala nang uuwi pa mula sa bukid, sapagkat kapag dumating ang Panginoon, tayo ay haharap sa Kanya saan man tayo naroroon. Hindi natin ito sana dapat katakutan, sapagkat ang Panginoon naman ay hindi nagkukulang sa pagpapahayag ng kanyang kalooban. Pag nagsabihing siya'y nagbababala, no? Mas magandang isipin, at ako lagi kong iniisip, ito'y pagmamalasakit ng Diyos upang tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang presensya, biyaya at pagpapala sa sandaling siya ay darating sa ating buhay. Sa ating unang pagbasa mula po sa sulat ni San Juan, napakalinaw naman po at palagay ko'y alam nating lahat, para tayo maging handa sa pagdating ng Panginoon. Ano bang araw? Kahit hindi natin alam, lagi tayong mamuhay sa pag-ibig. Lagi tayong mabuhay sa kabutihan, sa pagmamahal. Kung sa bawat sandali ng ating buhay ang ating iisipin, paano ba ako makapagmamahal? At ang bunga ng ating pagninilay ay ating isa sa katuparan, walang kaba. Kahit na ano sa ating kalooban, sabihin man nila, ngayon na mismo darating ang Panginoon. Sapagkat bakit ba katatakutan ang pagdating ng Panginoon Ang Panginoon ang darating. Ang Panginoon na makapangyarihan, ang Panginoon na nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Ang Panginoon na minsan nasa kasaysayan ay pinatunayan kung gaano niya tayo iniibig at minamahal. Ang Panginoon na nag-alay ng buhay para sa iyo, para sa akin, para tayo ay lumaya sa lahat ng mga kaalipinan dito sa mundo at sumapit sa napakatamis at walang katapusang kaligayahan na paghahari ng Diyos. Yan ba ang dapat nating katakutan? No? Hindi. Sapagkat tunay na maganda at mabuti ang naghihintay at inihahanda ng Diyos sa ating lahat. Hindi takot, hindi kaba, hindi pangamba, kundi pananabik. Ito sana ang ating maging disposisyon kapag pag-uusapan ang pagdating ng Panginoon. Yung bang kapag sinabing ang Panginoon ay dumarating, tayo ay mapapangiti, magpapasalamat, titingala at sasabi sa Diyos, pinupuri kita Panginoon, sapagkat ikaw ay aking pinananabikan. Halika, dumating ka sa aking buhay. Hari nawa, lagi tayong manalangin at maging bukas sa pagtanggap ng biyaya ng katapatan sa kalooban ng Diyos. Na sa lahat at sa bawat sandali ng ating buhay, wala tayong ibang iisipin kundi kung paano ang Panginoon ay masusundan, ang kanyang kalooban ay mabibigyang katuparan, kung paano ang pag-ibig ang siyang mamamayani sa ating buhay. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.